po sa inyong pagdalo sa ating pong gawain ngayon. May mga kapatiran tayo galing Katmon, I believe. Thank you po sa pag-attend. We are very happy that you are here. Andito po sila para samahan tayo mamaya sa ating pong family seminar. Sana po na-announce yun sa mga GC. Sinend po natin yun sa ating pong GC for the prayer items at nawa ay maka-attend po ang bawat isa because yung pong seminar po na yun ay napakahalaga because we believe na ang pamilya po ay mahalaga sa ating Panginoon at kasama po yan sa ating inaalagaan dito po sa ating local church. So wala po tayong mamaya, sermon reflection to give way para po doon sa ating family seminar. And also, nag-send po ako sa GC natin ng prayer request ng link. Sa mga techie dyan, you can answer that link para po malaman natin yung survey. Galing po yan sa ating speaker mamaya. Okay, just make a copy of that file first bago niyo po siya sagutan para po hindi natin damage or ma-alter yung original copy. Okay? So mamaya po natin sasagutan yan after po ng service natin. Nandun lang po siya sa GC natin, sa prayer items. And of course, before we proceed sa ating pong seminar ngayon, we still have to listen to what God has to say to all of us. And I invite everyone to please turn your Bibles to Ephesians chapter 6, verse 18. Okay? Ito na po yung ating huling sermon about the armor of God. At yung pong verse 18, yun po yung conclusion po ng kanyang instruction ni Apostol Pablo patungkol po sa kalasag ng ating Panginoon na kanya pong binanggit sa mga mananampalatayang palagi po dapat nating suot-suotin. Okay? So nakalagay po dito sa version ng Bible na meron ako. You can follow with me sa inyo pong kanya-kanyang salin. Ephesians chapter 6 verse 18. With every prayer and request, pray at all times, in the Spirit, and with this in view, be alert with all perseverance and every request for all the saints. So yun po natin pag-uusapan ngayong umagang ito, at tayo po muna ay manalangin. Panginoong Yesus, maraming pong salamat sa iyong salita na aming pong pagubulay-bulayan sa araw na to. Niling ko, Panginoon, na sa aming pong pag-aaral ng iyong salita ay ang inyong pong Espiritu ang siya magturo sa amin ng mga bagay na dapat po naming malaman patungkol po sa aspekto ng pananalangin. Nainiwala po kami na ang pananalangin ay isang napakahalagang disiplina sa isang totoong mananampalataya. Sapagkat ito po yung aming paraan para kayo ay kausapin at para kami ay humingi ng direksyon sa aming po mga ginagawa sa buhay sa bawat araw, Panginoon. Naway maitaas po ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan at ang mga Panginoon, pati po yung mga nanonood sa amin online, ay mapagpala din po sa aming pong pag-aaral na nakatuon po sa Efeso 6:18. Salamat po muli sa inyong pagtuturo sa bawat isa. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. So for the past few weeks po, for the whole October, ang pinag-uusapan po natin ay yung buong armor of God. So ito po yung mga components ng armor of God. Meron po siyang belt of truth, meron po siyang sword of the Spirit, meron po siyang feet of the gospel of peace, then you have the helmet of salvation, you have the breastplate of righteousness, and lastly po, you have the shield of faith. Lahat po ng yan ay ating pong diniscuss ng mga nakaraang linggo. At pinapakita po dito na ang mga mananampalataya po talaga ay involved sa isang uri ng conflict na hindi po nakikita. It is an invisible conflict because it happens in the spiritual realm. Kaya ang sabi ng Apostol Pablo, maging alerto tayo kasi nga, we cannot see our enemy. He is invisible. His ways are invisible. So bilang mga mananampalataya, for us to be ready sa mga pandaraya niya, kailangan po ay we are wearing the complete armor of God. At yan nga po yung mga components ng armor of God. Pero, it is very interesting na sa huling instruction ni Apostle Paul, binanggit po niya yung kahalagahan ng prayer. Yun po yung kanyang huling instruction. After niyang idetalya yung iba't ibang component ng armor of God, ang sabi ng Apostol Pablo, manalangin kayo. Na para bang, ito yung totoong power ng armor of God, yung ating pananalangin. Na para bang sinasabi ni Apostol Pablo dito, na yung ating pong armor ay maganda po yan, but kailangan din po nating manalangin. Sa para po sa ganon, mas lalo po nating ma-enjoy or mas lalo po nating ma-utilize yung kapangyarihan ng bawat piraso ng armor na pinagkaloob po sa atin nating Panginoon. This is very important for us because you can wear the helmet of salvation, you can carry the shield of faith, you can hold the sword of the Spirit, but without prayer,
you have no spiritual communication with your commander. Para kang isang sundalong nasa gitna ng gera, pero wala kang radyo sa iyong headquarters. Na hindi mo alam kung anong gagawin mo, kung ano yung mga update sa inyong mission. That is the importance of prayer. Prayer is not an optional accessory for the Christian soldier. It is our lifeline that keep us connected to heaven in the heat of battle. Napakahalaga na tayo po ay palaging nananalangin sa ating Panginoon. Wherever you are, whenever we find ourselves, ano man yung ating kalagayan, ano man yung ating mga circumstances sa buhay, dapat po palagi tayong nananalangin. At pag sabi ko pong pananalangin, hindi po ito yung pananalangin bago kumain. Kasi ginagawa nyo naman yun eh. Mabilisan nga yun, di ba? Wala pang 10 seconds. Ito po talaga yung pananalangin na talagang meron kang intensyon, meron kang prayer request, and you are really opening yourself to the Lord, spiritually speaking. Many believers put on their armor, but never pick up their spiritual radio. Ano po yung ating spiritual radio? Yung ating pong pananalangin. Kahit yung mga police, whenever they are committed sa isang particular na operation, they have their radios with them. Because they have to communicate what's going on sa kanilang headquarters. Napakahalaga na meron tayong armor and at the same time, we are connected to God through prayer. And believe me when I say, prayer is the most underrated discipline of the Christian life. Kasi ang baba ng tingin natin sa pananalangin. Tingin natin ng pananalangin, ano lang yan, minor lang na issue yan. Pero hindi po yung totoo. Jesus Christ is the God-man, but He is also prayerful. Siya yung Diyos na nagkatawang tao, pero si Jesus, palagi siyang nananalangin. Meaning to say, kay Jesus Christ, prayer is a priority. Lahat ng mga spiritual giants na naging successful sa kanilang ministry, na naging successful na i-resist yung mga temptation, they are all prayerful. Lahat ng mga authors sa kilala ninyo, na magaling sa Christianity, they are all prayerful. The most powerful Christian is the Christian on his knees. At yung pag-uusapan natin ngayon, I want to be as comprehensive as I can para po ipaliwanag sa inyo yung pananalangin gamit po yung ating talatang binasa. Meron po tayong 4 points this morning. At yung una pong point ay ito, the persistence of prayer. Sabi ni Apostle Paul, pray at all times. Yun ang kanya sabi, pray at all times. Paul calls believers to make prayer constant and consistent. Dalawang C. You must pray constantly and you must pray consistently. Hindi dapat siya nawuputol. Hindi naman sinasabi nito na 24 hours ay nakapikit, wala tayong gagawin sa ating buong buhay para manalangin lang. It only means palagi po tayong nakakonect sa ating Panginoon. Palagi tayong umaasa sa ating Panginoon. Palagi tayong nanalangin. You can pray even your eyes are open. Hindi naman kailangan palagi nakapikit. Minsan talaga may mga impression ng Panginoon sa atin na kailangan natin mag-pray, pero tayo nag-drive, tayo nag-work, meron tayong ginagawang something about our tasks sa school, probably. So you can still pray with your eyes open, pero ang espiritu mo ay nakakunik sa ating Panginoon. We must pray at all times, meaning we have to talk to God at all times. We have to listen to Him at all times. Because the devil will try to bring in messages into your life that are ungodly and will violate the law of God in your life. Ito po yung kahulugan nito, constant communication. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Palagi po natin itong binabanggit sa ating mga prayer time. Ano po yon? Pray without ceasing. Maging matyaga sa pananalangin. Alam ni Apostol Pablo, hindi tayo matyaga. Kaya nga sabi niya, maging matyaga. Alam ni Apostol Pablo, nag-asawa tayo mag-pray. Kaya nga sabi niya, maging matyaga kayo. Alam ni Pablo yung ating human tendency na baliwalain ng prayer. Kasi nga, inisip natin, magaling na tayo, marami na ako na-accomplish, busy ako sa buhay ko everyday. But that is not an excuse. We must pray at all times. We must always talk to the Lord. Acts chapter 2 verse 42. Ano pong ginawa ng early church? Nung sila po ay bago pa lang ng mga mananampalataya, after po nilang maligtas, sila po ay nagkaroon ng bautismo sa tubig. Ano po yung kanilang patuloy na ginagawa? Sabi doon, they
devoting themselves to the apostles' teaching, and to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Mga bago mananampalataya, palagi nananalangin. Mga matagal na mananampalataya. Palagi pa rin ba nananalangin ang mga matatagal na mananampalataya? Ginagamit ba nating excuse yung ating maturity para hindi tayo mag-pray? Hindi ba dapat kung mas mature ka sa Panginoon, mas kilala mo siya, mas alam mo siya ginakausap? Pray at all times, pray constantly. It means continual connection. The Christian life is a conversation, not a monologue. You must always speak to God. Whatever you want to say, He is always there to listen for us. To listen to us. Ang ginagawa kasi natin, tayo lang nagsasalita. We don't allow God to speak to us. Gusto natin tayo lang ang pinapakinggan. Ayaw natin makinig sa ating Panginoon. Hindi po dapat ganoon mga kapatid. You must always pray at all times. Kahit anong ginagawa mo, kahit anong nararamdaman mo, find time to pray. Because you are always in battle every day. Sabi nga ni Apostle Pablo, our enemy is invisible. Hindi mo alam kung anong ginagawa niya behind the scenes para sirain ka. That's why you have to pray. Ask protection from the Lord. Ingatan ka sa mga gawa ng kaaway, sa mga kasinungalingan ng kaaway sa iyong buhay. Don't let your guard down. Pray at all times. It also means confident dependence. When we pray to God, we show that we are really dependent upon God. Sa lahat ng aspekto ng buhay natin, minor man yan o major, pinagkakatiwala natin sa ating Panginoon sapagkat alam natin siya talagang ating inaasahan. Hindi ko alam kung gaano kalaki ang mga sahod nyo. Hindi ko alam kung ilan ang inyong mga investment. Hindi ko alam kung ilan ang inyong pera sa bangko. But if you are relying on these material things, you are doomed to fail as a Christian. Don't rely on earthly wealth. Rely on God. Pray at all times. Sabi nga po natin Panginoon sa John 15 verse 5, I am the vine, you are the branches, the one who remains in me, and I in him bears much fruit. Bears much fruit, for apart from me, you can do nothing. Apart from Jesus Christ, we can do nothing. Wala tayong magagawa kung hindi tayo nakakonect sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag niyong baliwalayin ng prayer. Palagi tayong manalangin. Paggising sa umaga, sa kalagitnaan ng ating araw, bago tayo matulog, meron man tayong blessing, meron man tayong kasalatan na pinagdadaanan ngayon, mag-pray pa rin po tayo. The enemy is finding ways to attack us, to destroy us. But when we pray, we are protected by the Lord. Yes, may mga pagkataon na yung mga ginagawa ng kaaway ay pinapahintulutan sa atin ng Panginoon. Magkakasakit tayo, mapahamag tayo, meron tayong mawala investment, and so this and other things. Pero yung ating connection sa ating Panginoon ay intact pa rin. Yung ating relasyon sa Kanya ay maayos pa rin. And we have this particular peace na hindi kaya ibigay ng mundong ito because we are always connected with our Lord through prayer. You always have to pray. We always have to pray. So, paano po natin gagawin to? Ayan, simple lang po. Begin and end your day in prayer. Before checking your cell phone, check in with God. Di ba meron tayong ganun sa trabaho? Check in, tsaka check out? Bakit di natin gawin yun? Pagising natin, Lord, check in po ako sa inyo. Tapos ang ating araw, Lord, check out na po ako sa inyo. Kaya naman bahala sa akin, kasi matutulog na po ako eh. Hindi ko na alam kung ano mangyari sa akin sa mga dati na oras. I'm very vulnerable pag ako'y natutulog, Panginoon, please take care of me. Yung buong buhay natin, yung buong araw natin, let's envelope it with prayer. Ano ba po? Turn daily moments into prayer moments. Kapag traffic kayo bukas sa inyong papasok sa trabaho, mag-pray kayo. Pag kayo nakapila sa McDo, sa Starbucks, mahabang pila, mag-pray kayo. Those simple moments, turn them into prayer para sa ganon, you can always pray to the Lord and you can always talk about your emotions, your dreams, and other things. Make God your constant friend. Amen? Ano ba? Let's prayer become your first instinct, not your last resort. Ano man na mangyari sa inyo na hindi inaasahan, manalangin po tayo. Iba sa atin nagbumura, nagugulat kung ano mga sinasabi. Yung dati pa katao lumalabas. Di ba? Pero sana manalangin tayo sa ating Panginoon. Sa ating linya, nakabalik na. Salamat sa prayer. You see, when we always pray to God, ang Panginoon palaging umaalala po sa atin.
Huwag po natin balabalin ng pananalangin. When you cannot speak aloud, pray silently. Sometimes yung ating pinagdadaanan sobrang overwhelming, wala kang masabi. Just close your eyes and connect to the Lord, and God knows what is in your heart. Alam ng Panginoon yun. He cares for you and He wants to listen to your heartbeat. Manalangin lang po tayo sa ating Panginoon. Kaya sabi mo sa iyong katabi, kapatid, pray at all times. Okay? Pangalawa po nating point ay the power of prayer. Sabi po sa ating text, we must pray at all times in the Spirit. Okay? Pray at all times in the Spirit. So, para po mangyari ito pong portion na to, para po magawa natin itong in the Spirit, kailangan po ng isang requirement. Ano yung requirement na yun? Kailangan po tayo ay ligtas. Kailangan po tayo ay na-born again. Kailangan po tayo ay nagsisi sa ating mga kasalanan at nanampalataya kay Jesus Christ. Kaya sa ganung paraan naman po natin makukuha ang Holy Spirit. The Holy Spirit resides in the people of God. At sa New Testament, who are the people of God? Yung mga taong nanali kay Jesus Christ. Nagsisi ng kasalanan. Yun po yung kaligtasan sa New Testament. So if you are a child of God, you have the Holy Spirit in you. Kung di ka pa anak ng Diyos, dalangin ko na ikaw ay makakilala sa ating Panginoon, sumuko ka sa Kanya, para sa ganon, ang buhay mo ay nasa ating Panginoon. Ano man ang mangyari sa iyo sa lupa, ang Panginoon bahala sa iyo sa kabilang buhay. So yun po yung pangalawa nating component ng prayer. Kaya na po yung persistence, ito naman po yung power. The power of prayer. To pray in the Spirit means to pray under the guidance, the influence, the empowerment of the Holy Spirit. This contrasts mechanical, mindless prayer. Spirit-led prayer aligns our hearts with God's will. Bago tayo naging mananampalataya, siguro marami sa inyo ay part ng isang pananampalataya na merong mga kinakabisadong pananalangin. Na para bang kapag ito pinagdadaanan mo, ganito kadami ang dapat mong ipanalangin na ganon. Sa Bible po, mas gusto ng Panginoon manalangin ka kung ano nang nasa puso mo. Yung pong mindless mechanical prayer, yung po yung panalangin na memorize mo ng paulit-ulit lang, na kahit anong mangyari sa'yo, ito lang yung palagi mong sasabihin. And that is not what the Bible encourages us to do. Because God wants to know what is in your heart. You can speak clearly to God. You can even confess your sins directly to God. Kung anak ka ng Diyos, kung sa Jesus ang iyong Panginoon at tagapagligtas, wala ka nang kailangan daanan na third party. So dito po, sa pangalawang ito, yung sinasabi dito ni Apostle Pablo, pray in the Spirit, ibig sabihin ito mga kapatid, tayo pinanalangin, ginagabayan po tayo ng banal na Espiritu. Yung pong banal na Espiritu, nananahan po sa atin yan. Sa lahat ng totoong mananampalataya, you have the Holy Spirit within you. Siya po yung nagko-convict sa'yo, siya nag-empower sa'yo, at sa prayer life mo, siya yung gumagabay sa'yo sa iyong pananalangin. Kaya nga po, meron tayong tinatawag na directed prayer. Tingnan po natin, Romans chapter 8, verse 26. Romans 8, verse 26. Ito pong sabi dito ni Apostle Pablo, now in the same way, the Spirit also helps our weakness. For we do not know what to pray for as we should, but the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. Kapag tayo po nananalangin in the Spirit, yung pong banal na Espiritu ang gumagabay sa ating pananalangin na minsan po talaga hindi po natin masabi ating prayer request, but because the Holy Spirit knows our hearts, He can intercede for us. Minsan po talaga wala tayong alam kung dapat nating sabihin, pero andun yung ating desire mag-pray. The Holy Spirit knows your heart, knows your mind, and He can pray for you. The Holy Spirit can pray for you. Gagabayan ka ng Holy Spirit. At minsan naman po, mananalangin ka, pero may mga bigla siyang i-impress yung mga tao, mga situation, na pwedeng kaya yung in-impress siya ng Holy Spirit kasi sinasabi niya sa iyo, ipag-pray mo siya ngayong pagkakataon na to. Ipag-pray mo siya. Meron ba kayong ganun mga pagkakataon sa buhay niyo bilang mananampalataya? You are doing something,
During your day, pwedeng nagtatrabaho ka, nag-drive ka, nasa biyahe ka, papunta sa office or sa school. Tapos biglang all of a sudden, merong inimpress sa'yo ang Panginoon na isang member ng church, isang member ng family na may sakit. What if that is the Holy Spirit telling you to pray for that person right now kasi kailangan nyo ng prayer mo? Kaya maging ano po tayo, sensitive sa pagkilos ng Panginoon sa ating mga buhay. Kagaya ni Samuel na napakinggan niya yung boses ni Yahweh sa kanyang murang edad, kailangan po nating ma-filter kung ano yung boses ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Ito nga po yung tinatawag din natin na dynamic prayer. Spirit-empowered prayer has life, warmth, and passion, not cold ritual. Kapag tayo po nananalangin sa tulong at gabay ng Holy Spirit sa ating mga buhay, yung ating pong prayer life ay very alive. Kasi nga, hindi siya yung mindless mechanical prayer lang kinabisado mo simula nung bata ka. Na paulit-ulit. But when you pray according to the Holy Spirit, you can pray what is in your heart, you can pray for other Christians, you can pray with passion, you can cry sa ating Panginoon. Kaya yung ating prayer life ay buhay na buhay. Hindi siya yung paulit-ulit lang, na para lang siyang ritual na ginagawa natin everyday. Sabi din natin, Panginoon, huwag ka manalangin ng paulit-ulit. Ayaw ng Panginoon, ayaw yan ng Diyos Ama. Bilang isang ama, gusto din ng ama na kausapin siya ng kanyang anak sa isang conversation na very casual. Kasi yun yung kanilang relationship. At sana po ganun din tayo sa ating Panginoon. When we talk to God, not through mindless, mechanical prayer, but a prayer that is alive, that is guided by the Holy Spirit, that is full of warmth and passion and concern for other believers. Meron din po tayong tinatawag na discerning prayer. The Spirit helps us discern God's will so that we pray not selfishly but in harmony with His purposes. Ano po yung pinag-pray natin lately sa ating mga buhay bilang mananampalataya? What is the last prayer item that we brought to our God? Yung po ba ay align sa kalooban ng ating Panginoon? Pag binasa po natin yung 1 John chapter 5, 14 hanggang 15, makikita po natin dito yung instruction or yung paliwanag po ni John about asking. This is the confidence which we have before Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us in whatever we ask, we know that we have the request which we have asked from Him. Kapag daw po tayo ay nag-pray consistently sa kalooban ng ating Panginoon, ang Diyos daw po ay makikinig sa atin because that is His will. He will listen to you. He will consider your prayer because that aligns with His will. Sabi nga po sa verse 15, if we know that He hears us in whatever we ask, we know that we have the request which we have asked from Him. Kapag daw po tayo nag-pray ng sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoon, alam na po natin na yung pong prayer na yon ay pagkakaloob sa atin. Yun nga lang, yung when, Diyos na po ang bahala doon. Because God has His own timeline. If you are praying for the conversion of a particular unbeliever in your life, at para bang walang nangyayari, pero alam mo naman kalooban ng Diyos na siya ay maligtas, maghintay ka lang, mag-pray ka lang. Maliligtas din yan, ayon sa tamang panahon na ating Diyos. If you are praying for something na alam mong kalooban talaga ng Panginoon, hayaan mo yung Lord ang kumilos sa buhay mo. Kasi sabi nga dito sa ating text, kapag nag-pray ka ng sangayon sa kanyang kalooban, meron ka ng assurance na ipagkakaloob niya yun. Yun nga lang yung when, kailan siya darating,
God will not tell it to you. You just have to wait and to keep on praying. So ano pong dapat natin gawin dito po sa ating pong narutunan na to? First, before praying, we should somehow ask, Holy Spirit, guide my heart and guide my words. Kung meron kayong definite prayer time sa isang araw, before you begin your prayer, you can ask the Holy Spirit na gabayan ka sa mga sasabihin mo. Pangalawa, you could allow the Word of God to shape your prayers. Kaya nga sa ating devotion, we read the Bible, we study the Bible, and then after that, we pray. Para fresh mo yung ating memory. So ito yung big question sa bawat isa. Are you still studying scriptures on your own? Are you still reading the Bible on your own? Kasi yung prayer na grounded sa Word of God, malaki yung chance niyang sagutin ng ating Panginoon. Pero minsan yung ating prayer ay grounded sa ating mga selfish desires, sa ating mga pleasures. Kaya nga sabi ni James, di ba, you are asking but you do not receive because you ask with wrong motives. Ang reversal nun, mag-pray ka sang-ayon sa salita ng Diyos para sa ganon, God will grant it to you. And also, when you lack words, minsan talaga, you want to pray, that is your time to pray, pero wala kang mapag-pray, just sit there silently and open your heart to God. Just say, I want to pray, but I do not know what I should pray. But I will sit here, Lord. Help me to pray. At isa pa po, avoid empty phrases. Pray from a sincere and spirit-sensitive heart. Minsan kasi may mga prayer tayo na cliche. Di ba? Mga prayer tayo na cliche. Na palagi rin pinasabi na general natin. Pag wala tayong masabi, it's very general. Alam niyo po sa Panginoon, sometimes ang gusto lang niya, ano ba nasa puso mo ngayon? Ano ba pinagdadaanan mo ngayon? Say it to me. Meron ka bang disappointment? Meron ka bang frustration? Just tell it. And God will listen to you. Again, prayer is our way to talk to our Lord. Siya yung ating tatay. And He is very willing to listen to us. Including our frustration sa buhay. Yung may mga psalmists sa psalm na they are giving their frustrations to God. Pero ang ending naman, they are praising the Lord at the very end. So it's okay maglabas ng sama ng loob sa ating Panginoon. He will carry that burden for you. Basta ang dulo niyan, pagitiwala sa ating Panginoon. Okay? Third point po natin ay the perseverance of prayer. So ayun na po, persistence, then we have the power, and then we have the perseverance. Sabi po ni Apostle Paul sa ating text, be alert with all perseverance. Pastor, yung first point natin, persistence. Yung ating third point, perseverance. Meron ba pinagkaiba yan, Pastor? Meron daw po. Sabi po ng aking pong inaral sa aking pong pag-aaral. Okay? Pag daw po persistence, it means pursuing a course of action with the same energy and consistency. So meron kang ginagawa na isang bagay na yung energy mo ay tuloy-tuloy. Enthusiasm mo tuloy-tuloy. Okay? Pag daw po perseverance, it is maintaining the same energy and consistency through the process of overcoming painful circumstances. So kapag status quo, lahat ng status quo, okay ang buhay mo, you're doing that particular thing, ang tawag daw po doon ay persistence. Pero pag merong hardship along the way, and you're still doing that particular thing, that is what you call perseverance. In other words, you will pray even though life is hard. Because the most difficult time to pray is when the going gets tough, di ba? Pag ang daming bills na kailangan mong bayaran, wala pang sahod, or kulang ang sahod, ang hirap mag-pray nun. Pag na-find out mo na meron ka palang malubhang karamdaman, ang hirap mag-pray nun. Pag namatayan kayo ng mahal sa buhay, ang hirap mag-pray nun. Pero sabi na Apostle Paul, with all perseverance, be alert. Pray at all times. Persevering in prayer means continuous prayer even though the going gets tough. I have no idea what happened to you last week. Kung ano yung mga challenges na kanyang in-overcome. Iba sa inyo, may in-overcome pa siguro hanggang ngayon.
Meron kayong kabigatan sa inyong kalooban, but you still went to church. Praise the Lord for that. Pero ano man po pinagdadaanan po natin, mga kapatid? If your life is hard right now, huwag po tayong bumitaw sa pananalangin. Pray with all perseverance. Hindi lang tayo mag-pray kapag tayo ay okay sa buhay. Mag-pray tayo kahit hindi tayo okay. Again, you can express your frustrations to the Lord. Di ba sabi nga ni Peter, cast all your cares upon Him because He cares for you. Sabi nga doon, all your anxiety, lahat ng kabigatan mo, your negative emotions, ibigay mo sa Panginoon, umiyak ka sa Kanya. He cares for you. Wag mo lang ihinto yung pag-uusap mo sa ating Panginoon. Don't stop praying. Sabi po ni Apostle Pablo sa ating text, we must stay awake and alert. Paano po natin gagawin yon? Sa pamagitan po ng ating pananalangin. Okay? So here are some points regarding po perseverance prayer. So kailangan po natin magkaroon ng alert prayer. Again, hindi po playground ng Christian life, it's a battleground. Yun po yung sinabi sa atin ng Apostle Paul. Kaya nga sa Ephesians chapter 6 na ating pinag-aralan, noong mga nakaraang linggo, sabi ni Apostle Paul, put on the full armor of God. Because we are in conflict with the invisible world, with Satan and his hordes. At sabi ni ang ating Panginoon sa Matthew 26 verse 41, bago siya ipako sa krus, sabi niya sa kanyang mga alagad, keep watching and praying so you do not come into temptation. You always pray so that you can fight the enemy. Resist the devil and he will flee from you. How do you do that? How do you resist? You always pray. Manalangin kayo palagi. Be on the alert. Sa ibang section ng New Testament, binanggit doon that the devil is like a roaring lion, di ba? Seeking someone to devour. Naghahanap siya ng mga Kristiyanong hindi nananalangin kasi yun yung mga Kristiyanong weak ang kanilang defense. Madali silang lokohin, madali silang ibuyo sa kasalanan. Kung tayo yung palagi nagbubuyo sa kasalanan, probably, hindi tayo nanalangin palagi. Tandaan niyo po sabi ng ating Panginoon, keep watching and praying so that you do not come into temptation. Watchful prayers keep us spiritually awake to the enemy's schemes. Nakalagay din po dito yung active prayer. Perseverance means intense prayer. It means resolute, unmovable. We keep on praying for God's will even though we do not see the results. Tama? Kasi sabi lang naman sa ating manalangin, di ba? Di ba yun yung point ng ating Panginoon nung kanyang sinabi yung parable ng widow sa Luke 18:1-8? Merong isang widow at meron siyang nilalapitan ng isang judge. Sabi ng ating Panginoon, itong judge na to, wala siyang pakatakot sa Diyos, wala siyang pagmamahal sa kapwa niya. So yung greatest commandments, kanyang binaiolate. Wala siyang pakialam sa kapwa niya, wala siyang pakialam sa Diyos, pero judge siya. Parang politiko natin, ha? Biro lang. Biro lang ba? Okay. Huwag mo sinabi yun. Okay. At itong widow na to, palagi siyang humingi ng tulong, pabor doon sa judge na yun. Day and night, very persistent. Ano sabi ng judge? Pambihira. Tutulungan ko na nga to para matahimik na ako. Ang sabi ng Panginoon, kung yung judge na yun na ruthless at evil, na move dahil sa persistent na ginagawa ng widow na yon, kayo pa kaya? Tayo pa kaya na manalangin sa Panginoon day and night for a particular prayer request? Hindi ba siya mamumove? Minsan ng Panginoon, naghanap lang siya ng persistent praying church. Persevering praying church. Para magkaroon tayo ng breakthrough sa ating kalagitnaan. Kung madali tayong sumuko sa pananalangin, marami tayong may miss sa ating buhay bilang mananampalataya. That is true sa isang mananampalatayang solo at sa isang mananampalatayang kasama ang karamihan sa mga mananampalataya. Persevering prayer. Keep on praying until God's will is revealed. Amen? Assured prayer, when we persevere, we express faith that God's timing and wisdom are perfect. Isa sa mga character na binubuo ng prayer ay yung pagiging patient natin sa kalooban ng Panginoon. And that is very difficult sa panahon natin ngayon.
we live in a time na lahat ng gusto natin nandiyan kaagad. Diba? Gusto mo ng pagkain. In a few minutes, darating yung pagkain. Diba? Gusto mo magbayad pero ayaw pumunta doon sa sa lugar ng pagbabayaran mo. Ano pwedeng gawin? Online mo na lang, makapagbayad ka. Diba? Ang bilis ng ginagawa, ang bilis ngayon ng mga transactions. So yung patience natin is running thin. And sometimes, we want God to be like that. Lord, sana express ka pag nagbigay sa amin ng mga sagot mo. Pero hindi ganoon ang Panginoon. He will not adjust his timetable for you. Ang gusto ng Panginoon, maging patient tayo. Pag sabi ako patient, at yung pananalangin, ang ginagamit niya para yun makultivate sa ating mga buhay. Be patient. Marami sa inyo, ang dami ng taon ang pinagpipray bago nyo nakuha yung prayer request. Di ba? Ilang taon kayo nag-pray para kay Ansoy? Tas nakuha nyo? Ang dami sa inyo ganun. Because God is molding your character. Prayer is not just about getting from the Lord. It's about somehow molding our character. Sabi nga nung isang, nakalimutan ko sinasabi noon, prayer does not change God. It changes the person. Kasi yung patience, yung paghihintay sa kalooban ng Panginoon. Na kahit anong mangyari, tutuloy mo yung prayer mo kasi alam mong kalooban ng Panginoon yan. Along the way, magugulat ka, you are very patient Christian na pala. At pag very patient ka, hindi ka na madali magalit. Hindi ka madali mainis. You have this wide understanding. Kasi nga na-cultivate na ng Panginoon yung pagiging patient. Yung katabi niyo, patient ba? Tingnan niyo nga kung patient. Mukha naman patient, pastor. Kasi may sakit eh. May sakit. Pasyente pala. Hindi mo yan. Pasensyoso mo, hindi pasyente. Ha? Okay? So, paano po natin itong mga practice sa ating mga buhay? Yun, schedule dedicated, undistracted times for prayer each day. Kung kaya niyong gawin yan, I congratulate you. Ang laking win yan sa isang mananampalataya. Meron kang nakaalat na time sa Panginoon para mag-pray. Okay? Yung iba ang ginagawa, ako before nung nasa corporate world. So meron kaming break ng 10 o'clock to 10:15. Doon po ako magla-lunch. Para pagdating ng lunchtime, doon po ako mag-pray sa Panginoon. And you can do that sa mga nasa corporate world. Kasi napaka-busy nyo ngayon sa corporate world. But still, find time to pray. Dedicate a day in your life or a portion of your day para sa ating Panginoon, para manalangin. Keep a prayer log. Meron bang gumagawa nun dito? Meron kayong prayer request book? May mga gumagawa nun ng mga mananampalataya and they enjoy this feeling na pag nasagot yung prayer, checkan nila, at babalikan nila, ang tagal ko itong pinag-pray, Lord, ngayon mo sinagot, salamat po. So you can also do that because it encourages us to take note of God's answer and God's timeline sa ating mga prayer. Okay? When prayer feels dry, remember, persistent trains your heart in faith. Tuloy-tuloy ka lang. Pag-pray mo lang yan, kapatid. Huwag kang huminto. Bibigyan din yan ng Panginoon sa'yo. Again, 1 John chapter 5, 14 to 15, pag nag-pray ka, sangayon sa kalooban ng Diyos, nakuha mo na yon. Makukuha mo yon, hintayin mo lang. Tuloy-tuloy ka lang sa prayer mo. Okay? And pray through your discouragements. Sometimes breakthrough comes after long obedience. Ang pinaka-best time mag-pray ay yung panahon na ayaw mo mag-pray. Ang pinaka-best time magbasa ng Bible ay yung panahon na ayaw mo magbasa ng Bible. Yung tipong nilalabanan mo yung temptation, pinapakita mo kay Satanas, hindi mo ako kaya, I will follow my Lord, whatever happens to me. The best time to pray is when you feel down and discouraged. Because that is where you break the enemy's temptation or tawag dito, the enemy's effort to delay your growth sa ating Panginoon. Again, di ko alam kung anong pinagdadaanan ninyo, pero alam ng Diyos yan. Mag-pray kayo sa Kanya. He longs for your voice. He longs for your heartbeat.
So yung una po natin point ay persistence of prayer. Pangalawa po ay the power of prayer. Pangatlo po, the perseverance of prayer. And the last point that we have for this morning is the partnership of prayer. Sabi ni Apostle Paul sa last part po ng Ephesians chapter 6 verse 18, and every request for all the saints. Sorry po, hindi ko nabago yung nakalagay sa baba. So nakalagay po sa ating text, and every request for all the saints. In other words, pag po tayo ay nag-pray, it should be corporate intercession. You don't just pray for yourself, you also include other Christians in your prayer requests. Paul shifts the focus from personal prayer to corporate intercession. The Christian soldier does not fight alone. Hindi ka nag-iisa sa laban na to. Sama-sama tayo dito. Sama-sama tayo may pinagdadaanan. Kaya sama-sama tayo manalangin para sa isa't isa. Tinuturo dito ni Apostol Pablo yung tinatawag natin na inclusive prayer. We are to pray for all the saints. Lahat lang mananampalataya. Hindi lang yung mga malapit sa'yo. Hindi lang yung sarili mo. Lahat ng Kristiyano. Think of all the Christians in the other parts of the world na inuusig, pinapersecute. Sa China, may mga pastor na hinuli recently because of their faith. Pray for them. May mga Kristiyano na nasa Muslim countries. They are struggling to keep their faith. Pray for them. May mga pastor na discouraged. Alam niyo bang October ay Pastor's Appreciation Month? Ipag-pray natin yung mga pastor. Kasi pag ang pastor na discouraged, mag-aano yan? Tawag dito? Kalimutan ko. Yung ano, yung downline. May downline. Oo, multi-level ba yun? Oo, power! pag yung networking, no? Pag ang pastor discouraged, mag-networking. Pag ang pastor nag-networking, wala na tayong mag-Bible study. O, kawawa naman yung mga tupa. Ipag-pray nyo yung mga pastor, ipag-pray nyo kami. Mukha lang kaming okay. Pero may mga pinagdadaanan din po kami. Kung pwede ka lang mag-artista eh. Nag-artista na lang kami, pero syempre, tinawag kami ng Panginoon dito. Tumatawa si Pastor Richard. Pastor Richard, mag-artista ka ba? Kidding aside, pray for your leaders. Leadership is lonely. Because you will have to make decisions that are unpopular, but that is correct. And that is what is right. Pray for them to sustain their enthusiasm to serve the people of God. Ang dami nating mga mananampalataya dapat ipanalangin. Wag lang tayo, puro tayo. Wag lang puro sa atin. Okay? Yun nga, intercessory prayer. Intercession reflects Christ's ministry. Sabi po sa Hebrews chapter 7 verse 25, kung ating mong titingnan ito, this is one of the current activities of our Lord habang siya po ay nasa langit. Okay? Si Jesus po ay nasa kanang trono ng ating Panginoon, so ng ating Ama. Anong ginagawa niya po doon? Ito po sabi dito ng Hebrews chapter 7 verse 25. Therefore, He is also able to save forever those who come to God through Him, since He always lives to make intercession for them. Anong ginagawa ni Christ? Nangunguya ko lang sa langit? Hindi. He is interceding for us. He is praying for us. And if we are praying for other Christians, we are reflecting Christ's character. Kaya kung talagang tayo ay kamukha ni Jesus, hindi lang tayo mag-pray sa ating sarili, we would also pray for other Christians. Pray for the person beside you. Yung ano, hindi nyo na nakikita na member natin, ipag-pray nyo, baka may pinagdadaanan yon. You can also pray for other believers because it is something that strengthens the unity of the body of Christ. Kilala po nyo si Epaphras? Sino yung pastor? Kristiyano po siya. Tingnan po natin yung description sa kanya ni Apostle Paul sa Colossians chapter 4 verse 12. Binanggit po siya ni Apostle Paul. He is one of the most obscure characters sa New Testament, but Paul mentioned his name because he did something commendable na kailangan din po natin gawin bilang mananampalataya. Colossians chapter 4 verse 12. Epaphras, who is one of your own, a bond servant of Christ Jesus,
sends you his greetings, always is striving earnestly for you in his ano? In his prayers, that you may stand. Anong commendable kay Epaphras? Pinapanalangin niya yung mga Kristiyano sa Colossus. Anong kanyang prayer? Manatili sila sa pananampalataya sa Panginoon. A Christian praying for other Christian is commendable before the Lord. Your effort might not be known, but God knows it. Si Epaphras, ano bang alam niya? Alam ba niya na forever na siyang part ng New Testament, yung pangalan niya? Ang ginagawa lang naman niya, mag-pray para sa mga mananampalataya. Faithful service to the Lord, alam ng Panginoon yan. Kaya mga kapatid, ipag-pray niyo rin po ibang mananampalataya. Sabi nga, if you want to have joy in your prayer, you must pray to Jesus, you must pray for others, and then you must pray for yourself. So joy, Jesus, others, yourself. Ano pong dapat natin gawin dito? Yan, pwede po kayong kumuha ng prayer list. Attend kayo ng prayer meeting. Yan, maganda yun. Yun lang naman gusto ko sabihin sa inyo eh. Attend kayo ng prayer meeting. Every fourth Friday of the month, attend po tayo ng prayer meeting. Kasi doon po tayo sama-samang nanalangin. Pinag-pray po namin yung iba't ibang bansa, yung ating Valenzuela City, yung ating syudad, yung ating mission. And that helps us practice praying for other Christians. Ayan, join in a weekly prayer group or start one. Prayer together strengthens fellowship. When someone requests prayer, pray immediately rather than promising later. Halimbawa, meron tayong kapatid, sinabi niya, mag-board exam po ako bukas. Ipag-pray nyo agad. Di ba? Or bukas mo, magpapacheck up ako. Ipag-pray nyo agad. On that very moment. Huwag nyo na hintayin. Gano'n ba yung kahabang prayer ang kailangan? May still naman eh. Okay na yun. So pray for other people, pray for other Christians, and lastly, expand your focus. Pray for persecuted believers and global missions. So 4 po yung points natin. So we have the persistence of prayer, the power, the perseverance, and the partnership of prayer. Okay? So as I close po, ito po yung aking challenge sa bawat isa. Ayan, sa anumang mission ng isang military operations, may mga nasa field, may mga nasa headquarters. At yung dalawang yon, they always maintain constant communication. Para alam nung nasa headquarters yung pinagdadaanan ng mga nasa field at makakaalalay po sila. Minsan po, feeling po natin, iniwanan tayo natin Panginoon. Na parang wala siyang pakialam sa atin. Ang di po natin alam, hindi po tayo iniwanan natin Panginoon. Hindi lamang po tayo nanalangin palagi sa Kanya. Kagaya po ng mga sundalo sa field na kailangan natin ng constant communication sa headquarters, kailangan po natin manalangin palagi sa Panginoon. You update God about your day. You update God about your mission, about your ministry, about your desires, about your plans. And by doing so, you are strengthening your bond with the Lord and you are empowering yourself. Again, yung discussion po natin for the whole October ay the armor of God. Pero yung last instruction ni Apostle Paul is about prayer. You can wear the armor of God completely, but it lacks power because you don't pray enough. So pray at all times. Manalangin po tayo palagi. Sige po, let's pray. Panginoong Jesus, maraming po salamat sa umagang ito. Salamat po sa panahon na nilaan po ninyo para po kami ay magkasama-sama sa aming pong worship service at Panginoon. I pray, Father, na kayo po ay patuloy na kumilos sa aming mga buhay at nawa, Panginoon, maging ano po kami sensitive sa iyo pong ginagawa sa aming mga pinagkakabalahan, Panginoon. Lord, meet you po kami, depende po sa aming pong lalim ng pagkakakilala sa iyo, Panginoon. Dalayan ko, Panginoon, na palagi po kami manalangin upang sa ganon ay mas lalo po kami maging connected sa iyo. Sa kabila ng mga ingay na binibigay sa amin ng kaaway para kami madistract sa aming mga mission, Panginoon, nawa ang amin lamang pong papakinggan na boses ay yung boses o Panginoon. And for that to happen, we must be grounded on your word and we must be constantly praying, asking your direction and your guidance in our daily tasks. Nawa, Panginoon, kayo po mapapurihan sa aming mga buhay sa mga oras na to at nawa, Panginoon, ipatuloy po namin hanapin ng iyong kalooban.
Sa pangalan po ng aming Panginoon na nananalangin din po para sa amin. Ito po aking inihiling sa pangalan ni Jesus.